Ang laki na ng bougainvillea ko at saka maraming mga flowers. Oh, wow! Puntahan natin yung pinapagawa naming parking lot. So, ayan ang parking lot namin. Pinalagyan namin ng bubong at saka wall para pag umulan siya, hindi mababasa yung car namin. O, ayan. Tara, punta tayo dito. Yan ang parking lot ko. Punta tayo sa bahay ng kapatid ko. Mga ngapit bahay ako. Ayan, medyo magulo pa rito ngayon kasi pinalagyan din namin ng roof yung terrace nila. Tapos pinalagyan ko dito ng wall kasi mahangin dito. Sobrang hangin. Kaya naisipan kong palagyan ng roof para dito sila dito sila mag-saing. Dito sa side na to. Ito yung tuta ko. Dali ah. Ayan ang tuta ko. Ang cute. Tapos, ayan oh, yung tatlong babies. Iba naman ang nanay nito. Ayan. Tatlo sila. Wow. Malalaki na rin. Last week, hindi pa sila nakakakita. Ngayon, oh, buklat ng mata. So, ang ginawa namin, since yung ano kasi hagdanan dyan is ano lang, pangsamantala, hollow blocks ang nilagay namin. So, pinatanggal ng asawa ko at nilagyan ng hagdanan dito, buhos yan. Para matibay at hindi nalalaglag yung mga buhangin or lupa. Kaya yan, pinalagyan ng asawa ko. Sabi ko lagyan natin kasi para hindi naman mahirapan yung kapatid ko dito pag aakyat baba. So ang daming mga ano dyan, mga semento or mga tinibag na mga semento galing dun sa taas. At nilagay dito para hindi siya ano nga tawag dito, para hindi siya hindi bababa yung mga lupa, para maging ano din siya, para maging matibay. So ayan oy, ang tataas na ng mga tanim namin. Last year ko lang to pinatanim kay Dondon. Ngayon oh, ang tataas na ng mga saging sa bako. Tapos ang dami kong mga tanglad. Doon sa gilid na yun, pinalagyan ko ng bougainvillea para walang may makapunta doon na tao. So, matitinik sila pag pupunta doon. Ito naman yung mga malunggay ko. Ang dami. Ang daming dahon. Pero pag malakas ang hangin, ako, nagkakalaglagan. At yun o, ang daming malunggay. Hindi ko pala ito na i-vlog. Tapos, doon sa likod ng bahay namin, may mga spinach, alugbati. Ito oh, yung saging namin. Kahit green pa siya, kahit nahinog na siya, green pa rin ang kulay. So, nakakain na kami kasi yung unang bunga doon. Tamang-tama pagdating namin dito, hinog na siya. Kaya yun, nakakain kami. Ang daming saging namin sa likod ng bahay namin, oh. Ang dami. May mga bunga na yan dyan, guys. Tapos may isang bunga, may isang saging doon na katulad nito. May ano na rin siya. May bunga. Tapos ito. So, 4 yata to sila. 4 na puno. May mga bunga na yung 4 na puro ganito. So, ayun oh, ang daming papaya. Doon din maraming papaya. Takot lang ako pumunta doon kasi malilim na doon eh. Takot ako sa ahas. So, ayan, meron pa pala kaming nyug doon sa baba. Tinanim ni Dondon. So, ayan, ang dami oh. Ang daming malunggay. Ayan guys oh.
Maikli pa lang yung papaya na yan. May bunga na. Nakita nyo? May bunga na, no? Tapos dito sa gilid na to, may mga tanim kaming mga saging. Saging saba din yan. Maganda kasi pag may mga tanim. Pag dumating ang panahon na walang kakainin, at least may mga tanim na saging. So malaking bagay yan. Sinasabi nga ng lolo ko, magtanim ng saging para pag dumating ang tinggutom, may makakain daw. Totoo naman yun. Dumating yung pandemic noong araw na yun. At yun nga, kawawa yung ibang mga tao kasi yung iba walang tanim, syempre walang mapagtaniman. So ayan, mga bougainvillea ko talaga namulaklak na. Kung hindi lang talaga malakas ang hangin dito sa taas, nako, talagang marami na sanang ano yan, marami na sanang bulaklak at saka umusbong na siya, lumago na. Kaya lang ano, mahangin dito, madalas mahangin dito sa taas. So ito na yung hagdanan, guys, oh. Tapos may tanim ako ditong ano, talisay. Ay, si Dondon pala nagtanim niyan, hindi pala ako. Kasi nagtanim sila niyan, nasa Europe kami. Tapos ito, sili. Mahilig ang asawa ko, mahilig siya sa sili. Tapos ayan, oh, nagsisi ako na dito ko tinanim yung aking guava. Malakas ang hangin kasi dito, sana okay lang siya. Ito, nilagyan ko ng bougainvillea dito kasi wala na akong mapaglagyan, kaya dito ko na lang tinanim, oh. Tapos another guava. Bumili ako ng guava 2 weeks ago, 250 each. Ayan, last year tinanim ko ito, palm tree. Tapos yung isa nandoon kasi naisip ko, ano kaya dito ko itanim. Tapos nasa harapan ng ano namin, entrance door, para pag tumaas na siya o lumaki na siya, pwede ko siyang lagyan ng Christmas light. Tingnan natin. Tapos ito naman yung aking bougainvillea. Sa sunod na linggo ano na ako dito, mag trim at iayos ko sila, lagyan ng kahoy, tapos itatali para yung pag ano nila pag taas mag-guide, at saka hindi kung saan saan pumupunta, kaya ititrim ko sila. So ayan yung nasa likod ng bahay namin, oh. Yan ang aking mga ano, bougainvillea. Si Racy naman ang nagtanim nito hanggang doon, oh. Kasi ang gusto ng asawa ko, pagagapangin siya sa wall, dahil sabi niya para daw hindi mainit, kasi dito yung pag unang sikat ng araw dito talaga manggagaling. So ayan, oh, umakyat na sa taas, umakyat na. Tapos ito namang puno na to, maganda rin to kasi lumalago yung mga dahon. So pampatakip ng mga yung init. Pag mataas na yan, sigurado dito maano na to, hindi na mainit dito. Tsaka marami akong langka doon. Mayroon akong kayumeto, tapos yung ano ngang tawag doon, oh, mayroon akong tanim doon na yung kamyas. Hindi ako makakapunta doon. 5:40 na ng hapon. Hindi mahangin ngayon, pero araw-araw napakalakas ng hangin dito, kaya nahihirapan din akong magsampay ng mga nilabhan na damit. Kasi yung mga buhangin na yan, pupunta doon, lilipad papunta doon sa loob ng bahay, kaya laging nakasarado yung sliding door namin.
Kasi pag hindi isara, oh my god, dati hindi ko alam na yung buhangin pumapasok sa loob. Ang daming ano talaga buhangin sa loob ng sala, kwarto, lahat, pati CR. Kaya nung nakita ko na ganun, ako, sabi ko, mabuti pa isarado na lang yan. Ganito sana ano, walang hangin. Maganda rin naman sana kung mahangin, kaya lang napakarami talagang alikabok, nakakainis. Kaya laging nakasarado yung pintuan namin. So ganito pagka hindi mahangin, hindi nalalaspag yung aking mga tanim. Ayan o yung gumamela ko. Halos makalbo siya sa lakas ng hangin. Kalaglagan yung mga dahon. Ang linaw ano. Sorry, usog. Ang linaw ng panahon. Ayoko nga palang mag house tour. Ayoko. Kasi ayoko makita ng mga tao yung bahay namin. Kaya private lang yan. May binili ako kaninang ano. Ay kahapon pala. Bumili ako ng mga grafted na mga prutas na itatanim. So itatanim ko yan bukas or baka pagkatapos maano yung ma-finishing yung ano namin, parking lot. So ayan, nalagyan na pala nila oh. Ang bilis magtrabaho nila. Nalagyan na ng, nabuhusan na ng semento. Ang galing, pero ayaw, hindi pa pwedeng paapakan, hindi pa pwedeng maapakan. Yung aso namin, Diyos ko, talaga dito sila dumadaan kahit hindi pa siya na ano, paano kasi hindi naman nilagyan ng harang dito pala. Walang harang. Ay, ibang klaseng dahon to. Nag-iisa lang siya. Yung bulaklak niya pala, pink and orange. Ayan. Mabuti at nagkaroon na ng mga bulaklak talaga yung mga tanim ko. Nako, sana bukas hindi mahangin. Minsan sa umaga ang ganda-ganda ng ano, panahon, tapos biglang may malakas na hangin, kaya mabuti na lang yung iba kong bougainvillea dito sa harapan oh. Lumalaban na sa hangin. Yun nga lang yung dahon niya talagang ano, tawag dito na nalalanta yung iba. Malapit na kaming umalis. Ito pala sa ano oh, ito rin oh, yung paakyat. Itong bougainvillea na to, marami na rin bulaklak oh. Malapit na kaming aalis. Punta lang kami sa ano para mag dancing. May dancing course kasi sa pupuntahan namin. So pupunta kami doon mag-dancing ng 1 week. Pagkatapos diretso na kami sa Europe. 5 months doon. Yan.
Doon yung bahay ng kapatid ko hindi na hindi na doon mainit kapag for example 10 or 9 ng umaga, kasi dati-rati 9 o'clock napakainit na nung wala pang mga tanim dyan. So ngayon may mga tanim na. Ayan, sabi ng kapatid ko hindi na raw mainit sa bahay nila, lalo na sa kwarto. Kaya ganito ka, bumalik uli ako dito para makita ko kung ano yung mga, kung saan ko talaga itatanim yung mga ano ko, yung binili ko. Hindi naman pwedeng itanim dyan kasi tatakpan siya ng mga dahon. So kailangan ko siyang itanim doon sa likod ng parking lot. Dito naman hindi rin pwede. Kasi pag lumago yung mga puno na yan, matatakpan din siya. So doon na lang talaga. Sa likod ng parking lot. Kasi ano naman siya, maharangan naman siya ng, tawag dito, maharangan naman siya ng pader. Ito nga pala yung ginawa ng asawa ko, pero parang useless. Dito hindi makakaakyat si Rosco. Ayun si Rosco, oh. Tigas ng ulo. Ayan, ginawa to ng asawa ko. Sliding door. Yeah, siyang gumawa niyan. Palalabasin ko si Rosco kasi hindi siya pwedeng dito. Hey, labas! Labas! Labas, labas. Ayaw lumabas. Yun na, si Rosco, oh. Talaga, tumatalon siya sa terrace. Kahit na may, may door. Ito, oh, tinatalon niya to. Palibasa mahaba yung mga legs. Pinagharangan ko doon. Kasi tumatalon siya doon sa kabila. Kaya ang gagawin ko niyan, maglalagay na lang ako ng mga paso, mga halaman, paikot ko para hindi siya makapasok. Ayoko kasi pumasok ang mga aso sa terrace kasi nakakadiri naman. Hindi may iwasan na dyan din sila iihi. Alam nyo na, ano-ano dyan. Ay gusto ko malinis. Bukas babrasan ko na yan. At saka, para dyan kami makapag-dancing ng asawa ko. Naku, ayoko yung may aso sa terrace. Bahala na. Hindi ako mahilig sa aso. Hindi ko na nga pala ginagamit yung Facebook ko. Ayoko nang gamitin yun. Kaya hindi na ako ngayon nagfe-Facebook. Tsaka kung may mag-message sa akin sa Facebook, hindi ko na ma-replyan dahil inano ko na yun. Ayoko nang gamitin yun. Mas maganda walang Facebook para mas tahimik. Ayokong may mga kausap doon. Tsaka maganda na rin yun para walang may magtatanong sa akin, walang may magme-message sa akin. Kahit gabi na may magme-message sa akin, kahit matulog na lang ako, may magme-message pa rin. At saka ako kasi pag may mag-message kahit gabi na, nire-replyan ko talaga yan para walang masabi. Pero ngayon wala na, hindi na ako ayoko na ng Facebook. So at saka na lang ako, focus ako mag-upload sa YouTube channel ko. Ayoko na nga ng Facebook kasi magulo. Gusto ko may peace of mind. Ayoko ng magulo. Kaya kung baka magtaka kayo na hindi na ako nagre-reply pag sa mga message nyo sa Facebook, wala na po akong Facebook ngayon.
Ayoko nang mag-Facebook. Wala rin akong time na. Dahil ang dami kong trabaho dito sa bahay. Bye!